Ang mga espiritong ligaw ay madalas manirahan sa mga lugar na tahimik at matagal nang inabandona o kaya na may matagal nang hindi tinirahan. Doon sila namamalagi dahil tahimik at maliit ang tsansa na maistorbo sila. Minsan naman, kung saan sila namatay nang hindi inaasahan ay doon sila mananatili. Kapag dumating ang pagkakataon na may uukupa na sa lugar na iyon, ay magsisimula na silang magambala. Kung minsan, nagiging mapangangking sila at aariyan ng kanila ang lugar na iyon. Ako si Maris, 24 na taong gulang. Lumaki akong palipat-lipat ng bahay na tinutuluyan. NPA kung tawagin, no permanent address. Ipinanganak ako sa Tondo, Maynila at doon na nagkamuwang. Nang maghiwalay ang aking mga magulang ay sakalang ako napadpad dito sa Marikina. Maging noong nasa Tondo pa kami, hindi rin kami napermi sa iisang bahay. Pinakamatagal na ang isang taong pamamalagi namin sa isang paupahan. Nahihirapan kasi kami sa pagbabayad ng upa, kaya kung saan may mas mura ay lipat agad. Dahil sa maraming pinagkakautangan ng aking ina, napilitan kaming lumayo at magsimula ng bagong buhay dito sa Marikina. Mahirap sa umpisa. Pero nakasanayan na rin dahil sa mga bagong kaibigan. Hayaan ninyo akong ikwento ang aking karanasan sa unang bahay na aming nilipatan dito sa Marikina. Simple lang ito at halos hindi pa tapos ang pagkakagawa. Pero dahil mura lang ang upay, kinuha na kaagad ito ni Mama. Marami ng kwento sa bahay na iyon bago pa man kami mangupahan. Ang kwento ng mga kapitbahay namin, kaya raw hindi natapos iyon ay dahil namatay ang isa sa mga trabahador doon. Hindi sinasadyang na kuryente ito habang nagsesemento. Simula noon ay palagi na raw may nakikitang lalaki sa ikalawang palapag. Unang nakakita raw sa lalaking iyon ay ang mismong pamangkin ng may-ari ng bahay. Katatapos lang nitong maligo at habang nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin ay narinig nitong bumukas ang pinto. Naramdaman din nito na may pumasok sa loob pero hindi nito iyon pinansin. Habang nagsusuklay ay nagulat ito dahil may narinig itong malakas na pagsabog. At kasabay ng pagsabog na iyon ay ang pagkawala ng kanilang kuryente. Nanigas ang katawan nito nang matanaw sa refleksyon sa salamin ang isang lalaking sunog ang bandang dibdib. Tinititigan siya nito na para bang gusto siyang paalisin. Dahil ayaw makita ang itsura ng lalaki, napapikit na lamang ito at isang malakas na tili ang pinakawalan. Kasabay nooy ang pagkabasag ng salamin sa harapan nito. Nanginginig itong tumakbo pababa at umiiyak na lumabas ng bahay. Simula nang kumalat ang kwentong iyon, ay matagal na nabakante ang bahay na iyon. Kahit mas mababa sa regular na bayad sa mga paupahan, ang ibinibigay na presyo ng may-ari ay wala pa rin gustong mangupahan doon. Kami lang yata ang pumayag dahil nga bagong salta pa lang kami sa Marikina at saktong murang paupahan ang hinahanap namin. Noong umpisa hindi ako naniwala sa mga kwento ng aming mga kapitbahay. Wala naman kasi akong nakita roon sa loob ng 2 buwan naming pamamalagi sa bahay. At isa pa, ayokong takutin ang aking sarili dahil ako lang ang maaapektuhan. Pero unti-unting nagbago ang aking paniniwala nang maging ang aking mga kapatid ay nagsimula na rin pakitaan ng lalaking naninirahan doon. Madalas maiwan doon ang panganay kong kapatid na itago natin sa pangalang Rosie, kasama ang kanyang 2 anak. Panghapon kasi ang klasiko, habang si Mama at Kuya Kim na asawa ni ate ay maghapon sa trabaho. Noong umpisa hindi rin natatakot doon si ate Rosie, kaya niyang mamalagi raw ng buong maghapon. Ngunit isang beses ay nagparamdam sa kanya iyong lalaki. Simula nooy hindi na siya mapermi ng bahay. Ayon sa kwento ni ate, tanghali noon. At pinapatulog niya ang kanyang mga anak. Nang makatulog na ang mga ito'y natulog din siya. Ngunit ilang minuto pa lang siyang nakakaidlip nang biglang naramdaman niyang may umupo sa kutso na hinihiga nila. Sa pag-aakalang si Kuya Kim iyon, ay agad siyang lumingon, ngunit kinilabutan siya nang mapagtantong walang ibang tao bukod sa kanilang mag-iina. Nang mapatingin siya sa hagdan, ay nakita niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makipagtitigan ito. Gusto niyang sumigaw, ngunit para siyang piping hindi makapagsalita. Hindi na rin siya makahinga dahil sa matinding takot na nararamdaman. Simula noon, hanggat hindi pa nakakauwi ang isa sa amin ni na Mama at Kuya Kim, ay hindi muna siya umuwi ng bahay.
Madalas siyang magpalipas ng oras sa mga kapitbahay namin dahil sa takot na makitang muli ang lalaki. Minsan namang naghihintay si ate sa tindahan na nasa kanto'y sinabihan siya ni Aling Juliet. Nakatira sa bahay na nasa tapat ng aming inuupahan na sa bahay na raw si Kuya Kim. Rosie, nasa bahay niyo na si Kim, baka hinahanap ka na. Nagmadaling umuwi si ate, kasama ang mga pangangking ko. Ngunit pagdating niya sa bahay ay wala namang tao. Bumalik sila sa tindahan at naabutan pa niya ron si Aling Juliet. Wala naman pong tao sa bahay, Aling Juliet. Kayo talaga, niloloko niyo ako. Biro ni ate sa matanda. Paano wala? May nakita akong lalaki sa kwarto niyo kanina. Hindi ba si Kim iyon? Kinilabutan si Rosie sa sinabi ni Aling Juliet, ngunit hindi siya nagpalata. Wala naman po. Baka pusa lang yun. Paanong pusa? Ang laki-laki nung nakita ko at lalaki talaga dahil sa tindig. Kulay itim pa nga ang suot. Kulay dilaw po ang uniform ng asawa ko. Baka po na malikmata lang kayo. Dahil ayaw ng pag-usapan pa ni ate ang tungkol doon, kaya iniba na lang niya ang usapan. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Aling Juliet at may nakita talaga ito. Ngunit mas mainam nang huwag pag-usapan ang mga ganoong bagay. Kahit nagkukwento sa amin si ate sa mga nangyayaring kababalaghan sa aming inuupahang bahay, sa tuwing mag-isa siya hindi pa rin ako lubos na naniniwala. Pero nung ako na mismo ang makakita ay halos mamaliw ako sa takot. Tandang-tanda ko noon na inutusan ako ni Mama upang magigib ng isang timbang tubig sa aming banyo upang gamitin sa pagdidilig. Naputulan kami ng kuryente noon kaya madilim ang aming buong bahay. Noong umpisa ay tinatamad pa akong sumunod dahil madilim. Hindi naman sa natatakot ako pero tinatamad talaga akong kumilos. Kung hindi pa ako sinigawa ni Mama, ay hindi ako tatayo at susunod. Kinuha ko ang timba at saka dumiretso sa banyo. Pagbukas ko ng pinto'y bumulaga sa akin ang isang malaking lalaki na halos sunog ang mukha. Saglit kami nagkatitigan dahil hindi ako kaagad nakagalaw sa sobrang takot. Nanginginig ang buo kong katawan na para bang aktibong nagsasayawan ng aking mga dugo. Sigaw ako ng sigaw habang tumatakbo papunta kay Mama. Sa sobrang pagkatarantay na talisod ako at nagpagulong-gulong sa semento. Ilang galos ang natamo ko noon at nakagalitan pa ako ni Mama dahil sa nangyari sa akin. Hingal na hingal kong sinabi kay Mama ang nakita ko. Agad niyang inutusan si Kuya Kim na puntahan ng banyo, ngunit nawala naman itong nakita. Inilabas nila ako ng bahay upang makalamhap ng sariwang hangin dahil nahihirapan akong huminga. Pinilit ko silang maghanap na lang kami ng ibang matutuluyan pero hindi sila pumayag. Mahirap kasing makahanap ng medyo malaki at murang paupahan lalo pa rito sa Marikina. Ilang taon din kaming nagtiis na tumira sa bahay na iyon, kasama ang lalaking ilang beses nagpakita at nagparamdam sa amin. Ngayon iba na ang nangungupahan doon, pero ayon sa kanila nakikita pa rin daw nila iyong lalaki. Mahirap na siguro mapalis ang espiritong naninirahan doon. Bukod sa murang upa,